Magandang umaga po sa ating lahat. Alam nyo, sa Diyos ang papuri talaga. Kung talagang tayong lahat ay patuloy nating ibinabahagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, isang araw po, pati dito sa aisle, gusto ba natin yon? Pati dyan sa aisle, meron ng mga nakaupo. Amen? So nais ko lang pong bigyan muna bago natin tunghayan kung ano po yung nasa screen para maging malinaw po doon sa lahat sa atin. Lalo po alam natin may mga bago po tayong mga kapatiran at maintindihan po natin na gusto ano po yung talagang nais ihayag sa atin o dalhin sa atin dulot nitong banal na hapunan, communion. Iba-iba po yung nag-i-exhort dito. Na ito po ay hindi po ito kakaiba doon o hiwalay doon sa pinakang mensahe na inihahatid po sa atin. Kundi ito po ay napakalaking bahagi. Dahil ito bago ang Panginoon Kristo pasakitan at ipako sa krus hanggang mamatay, napakahalaga ng tagubili niya na sa tuwing magkakatipon ang bawat mananampalataya, iniwan niya sa kanya mga alagad. Ito po ay nagpatuloy sa mga nauna sa atin, hanggang sa mga darating pa. Kung hindi pa babalik ang Panginoon Kristo, ito po ay ipagpapatuloy na bagay na mahalaga sa atin. Na tuwing tayo magkakatipon, kaya nga kalaki po o kaugnay sa pagbibigay natin ng Good Morning Holy Spirit, ng pagbati sa Banal na Espiritu sa umaga, ganon din po, tayo po sa tuwing kakain, gusto ninyo pong mag-communion, hindi po bawal. Hindi po limitado, paglinggo lang. Ngayon ito po, sabi po sa Roma 3:10, ito po, walang matuwid, wala kahit isa. So ngayon, ito po yung lahat nating kalagayan lahat. Ngayon, yun palang kalagayan natin. Bakit? Ngayon, may naunawaan natin, o lalong maunawaan, yun ang kalagayan. Kaya nga, sabi ng iba, bakit ako sasama sa iyo kung ina-invite natin, ako naman hindi gumagawa ng masama. Pero pinatutunayan po ng kasulatan, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. And 3:23 ng Roma pa rin, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit anong dagok mo sa sarili mo, hindi ako karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, hindi mawawala yung kawalan mo ng karapatan kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa kalagayan natin yun, kaya nga, ang Panginoon Kristo naparito. Pero, ito po yan. Hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat dahil lahat nagkasala. Ito po, may kabayaran yan. Pero ang kamatayan mo, kamatayan ko, ilang ulit man mangyari, yung dugo natin hindi kayang bayaran yung ating kasalanan. Sapagkat sa Roma 6:23, kapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, hindi sapat yung kamatayan natin. Pero ito po, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun lamang kamatayan niya ang karapat-dapat para tayo ay mapatawad. Kaya nga, every time na magko-communion tayo, kung tinanggap na natin, alam kong tinanggap na natin ang Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, huwag mo nang tingnan ng sarili mo na hindi ka karapat-dapat. Amen? Amen. Ikaw, nung sandaling sinunod mo ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, karapat-dapat ka na. Amen? Sabihin natin, karapat-dapat ako na tumanggap na simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Again, kailan ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo sa akin? Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Hindi ka pa man nakakarating sa Home of the Lord Christian Assembly, hindi ka pa man nakakapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan, minahal ka na ng Diyos. At pinatunayan yan sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po, ganun na lamang ang pag-ibig. Kaya sa halip na ikaw ako, ang Panginoon Kristo ang namatay.
Tunghayan na po natin. Kaya ngayon, ikaw ako, makakalapit na sa Diyos ng direkta. Kaya pagising mo sa umaga, good morning Holy Spirit. Pagdating naman sa gabi, every time, meron po tayong 24 oras na maaaring kilalanin pasalamatan ng Panginoon. Kaya nga ano sabi sa Hebreo 10:19 hanggang 25, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong banalan dahil sa ano? Sa kamatayan ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang bago at buhay na daang naglago saan? Hanggang saan? Sa kabila ng tabing. Wala nang hadlang. Wala nang hadlang. Okay? Alalawang bagay ang kanyang katawan, yung mismong kanyang katawan ang sumira sa tabing na yon. Kaya ikaw ako malaya nang makakalapit. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating umapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag naligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin anong nakikita natin? Ngayong nakikita natin malapit na o nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So kaya nga, lahat ng katuruan na napapakinggan natin dito, lalong pinagtitibayan ng ating pagsasagawa ng ating mga bahagi. Ang bahagi po natin, ipamuhay natin. Nagagandahan tayo, ipamuhay natin. Itaas na po natin lahat po ba? Meron ng communion element, taas po natin yan. Magkasabay na po nating ipapanalangin at magkasabay po nating tatanggapin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa communion element na to, ang tinapay na kumakatawan sa katawan ng Panginoon o sumisimbolo, gayon din ang katas ng uba sumisimbolo sa dugo ng Panginoon. Salamat po na sa pamamagitan ng mga latay at sugat na tinamo ng Panginoon, lahat ng sakit, karamdaman, kahinaan ay tinanggap na namin, Panginoon, ng katugunan. O kaming lahat, Panginoon, ay gumaling na, Panginoon. Yes, Lord God, ang kahirapan, Panginoon, ay nalunasan na. At ang Panginoon, kamandag ng kasalanan, ay nahugasan na, Panginoon, ng dugo ng Panginoon Kristo. Kaya tinatanggap po namin ito ng may pananalig at pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin na po natin. Sa iyo, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.